Hi, good evening. Time check. Anong oras na? 10:25. Kakapatuyo ko lang ng buhok. Kaka-blower ko lang. Kaya mukhang hindi ako naliligo eh. Naglalagas yung buhok ko. Ganito rin naman ako sa Saudi. Pero parang mas malala dito. Magapong kasi nakatali yung buhok. Tapos binublow dry pa paggabi. Kaya parang ano siya. Lalo siyang rumupok. Ipikasin. Para matupad ang mga pangarap. Nga pala, ang date na ngayon. August 19, 2025. Dito pa rin tayo sa Hong Kong. At kanina, parang ewan ko kung sinasagot na ni Lord yung mga prayers ko. Pero merong konting changes. So far sa work, sobrang okay. Ngayong araw, ako nagluto lahat. Tapos naubos lahat. Tapos tinuruan ako ng lola, pero kasi naluto na namin nung nakaraan yun. Parang kanina, pinaalala niya na lang sa akin yung procedure. Pero ako na gumawa lahat. Tapos sabi ni madam nung gabi, ang sarap ng pagkain. Tapos, kung ano, okay daw ba ako sa work. Tapos sabi ko is, so far, okay naman. Sabi ko, kakayanin. Pero ang pinagpipray ko nga is, hindi kasi ako mapatali. Bang lagi akong may mabigat sa akin na ewan ko. Tapos may alaga akong bata. Minsan naiisip ko, putik, hindi ko nagawa to sa anak ko. Tapos sa ibang bata, gagawin. May kirot na sana nagawa ko to sa anak ko. Oo, may bayad, trabaho ko to. Kaso, minsan naiisip ko yun. Kasi first time ko magkaroon ng alaga eh. Tapos, sa Saudi rin, yung mga batang nakasalamuha ko dun, mga apo ng amo ko dati. Ganun din ako. Tapos ngayon medyo attached ako sa bata kasi lambing niya sa akin. Lagi siya nasasabi, I love you. Tapos kanina kinikiss ako sa pisngi. Sabi ko, wag, baka makita tayo sa CCTV. 5 kasi ang mata dito sa bahay ng amo ko. Sabi niya, I love you, Jeje. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko lang, I love you too. Kahit nandiyan magulang niya, I love you. Tapos, sabi ko sa kanya kanina, kasi meron akong pinagpipray. Sabi ko, Lord, para sa akin ba talaga ang Hong Kong? Kasi medyo doubted ako sa sarili ko kung kakayanin ko. Grabe kasi yung working hours. Tapos OT pa ako kada linggo. Malaki yung sahod. Nakakasuko ng binti. Tapos iba talaga. Parang pagising mo palang merong takot sa'yo, may pangamba ka, hindi ka panatag, yung ganun. Pero kapag nasa oras na ako ng trabaho, nagagampanan ko naman na ba lahat, alhamdulillah. May mga pagkakamali rin ako nagagawa. Kanina nga, nasira ko yung bedsheet nila. Puti kasi, sinisiksik kasi yung dun sa cabinet. Yung mga gamit nila dito, kahit patapon na, nandun lahat nakatabi. Kahit hindi naman nila gamit, lahat nakatabi. Maraming gamit na abubot, ganun. Tapos yung bedsheet, halo-halo yung tuwalya bedsheet sa isang drawer. Kanina, kinukuha ko yung pamalitan kasi every Tuesday nagpapalit ako ng bedsheet nila. Pagkahigit ko, tumunog talaga. Punit. Isip ko, ay baka ito na yung maging dahilan na makauwi ako ng maaga. Tapos, hindi ko pa sinabi yun agad. Diba nung nakaraan, nawala ko ng bedsheet. Yung bedsheet ko, nilipad sa labas doon, sa terrace. Ngayon naman, napunit ko yung bedsheet nila. Pero sinabi ko nung hapon na, nung nakakain ng bata. Siyempre, very good na ako. Napakain ko yung bata, napatulog ko. Tapos, bumelo lang ako saglit. Kumain muna ako. Sabi ko, isip-isip ko pa nun. Kain muna ako para kahit magalit to, at least busog ako. Tapos sinend ko yung picture. Sabi ko, madam, I made a mistake again.
Sabi ko, I'm sorry. Pagkakuha ko sa drawer, sumabit dun sa parang magnet. Tapos nabutas. Sabi niya, okay, tahiin mo na lang. Sabi niya ganun. Siguro kala niya maliit lang yun. Pero ang laki nun. Pag ganyan. Pag ganyan. Nawak. Inisip ko nga nun, baka pabayaran ako nito. O kaya ano, makapilihan na ako ng ticket. Sa dami na nangyayari, isang buwan pa lang ako. Nawala yung straw. Nawala yung kobrigama ko. Nabasag yung isang halaman niya. Tapos ayun, nabutas. So, malapit na talaga akong bumili. Tapos ayun, awa ni Lord. Sabi niya, tahiin mo lang. Ay, may naalala ko. Pa-shoutout nga pala si Madam Chibi Mariko-chan na nasa Japan, para sa kabuhayan. Madam, ingat ka dyan at thank you sa panonood ng mga video at pakikichika sa mga ganap ko. So far, okay, pero meron kasi akong gustong itry. Sabi nga ewan ko kung saan narinig yun. Basta, before, may nabasa ako. Sabi niya, minsan na lang tayo mabubuhay sa mundo. Magandang libutin mo na. Parang ganun yung punto niya. Minsan ka lang mabubuhay sa mundo. Lumabas ka dyan sa comfort zone mo. At huwag mong itali yung sarili mo sa mga negative thinking. So, pinaparamdaman ko pa dito sa Hong Kong. Pero, if ever, marami naman akong fallback na plan. Like, pag di ako umabra dito, magdudubay ako, mag-cleaners ako, magkakatar ako, magkukuwait. So on and so on. Pero ngayon, meron isang offer sa akin. Kaibigan ko yun. Sa ako na nga babanggitin pag medyo confirm na. May offer siya sa akin kasi alis na siya sa amo niya. So, dati pa ako naniyaya. Sabi niya, dito ko na lang kasi ma-okay sila, sayang naman. Tumagal siya ng 6 years. Ngayon, pamilya na ang focus niya. Ewan ko kung for good na siya or pahinga muna, gano'n. Sabi niya, dun daw sana ako. Alam niyo ba, nung unang uwi ko sa Pinas, 2023, sinabihan din niya ako, na G, gusto mo dito ka, lumipat, ganito, ganyan. Tapos, una pala, sa kamag-anak ng amo niya, sabi niya, ito kasing pamilya na to, mapera. Tapos yung madam na mapupuntahan mo kung sakali, lagi daw pumupunta sa kanila, tapos mabait daw talaga, nagbibigay sa kanya, ganyan. Tapos, disiplinado yung mga bata. Inayawan ko yun. Sabi ko, babalik ako sa amo ko kasi gusto ko ba i-sure na matapos ko yung bahay, kaya babalik na lang ako doon sa amo ko. So, ayun. Pagkabalik ko doon, tinapos ko na lang yung 2 years na di nakasarado, 5 taon ako. Bago ulit ako umuwi, in-offeran niya na ako nung kaibigan ko. Sabi niya, baka gusto mo dito ka na lang, balik ka sa akin. Sabi niya, pag uwi mo, pahinga ka lang saglit, tapos antayin mo ako maka-process ng pauwi ko, tapos ikaw palit sa akin yun. Sabi ko lang, titignan ko pati kasi gusto ko nga itry ang Hong Kong. Pag okay doon, update kita. Pero pag hindi, update din kita. Sabi ko gano'n. At, ayun. Tawag dito, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko kung nakahanap na ng kapalit niya. Ang sabi niya lang is, sinabihan niya yung amo niya. Kasi interested nga ako. Sinabihan niya yung amo niya na kung nakahanap na ng kapalit. Ang sabi daw kung may kasi sabi niya may re-recommend ako friend ko, sabi niya gano'n. Tapos sabi ng amo niya good daw, baka usapin daw ako kapag available ako o kaya free din yung amo niya, mag-usap daw kami, gano'n. Tapos ayun, waiting lang ako sa will ni Lord kung saan ba ako. Pero if ever nabawasan yung bigat sa puso ko, if ever
mag-rant yun. Nabawasan yung bigat sa puso ko sa isipin na may nagbukas na pinto. Alam niyo yun, hindi ako yung no choice, yung hindi, basta parang may nabawas sa akin na bigat. So kanina medyo ganda ng gising ko, tapos maghapon dami kong ginawa, di ako nakahawak ng cellphone. Laro kami ng bata kasi hindi siya 2 weeks siya dito sa bahay lang, tapos tinitraining na siya na matutulog ng tanghali kasi 2 na yung school niya sa September, bakbakan na. Tapos mas marami na akong time dito sa bahay nung makakalinis na. Nung unti-unting nalilinawan ako dun sa pinagpipray ko sa kaibigan ko na nagre-recommend sa akin dun sa amo niya, unti-unti naman ako nagiging okay dito. Nabawasan yung isipin ko. Siguro kasi naiisip ko na mayroon pa akong pwedeng libatan. Kaya hindi na rin ako ganun ka-pressure katulad ng mga ibang araw. Ang dami ko talagang iniisip. Tapos gusto ko matapos lahat sa isang araw. Kaya pagod na pagod ako. Ngayon, natututo na ako na bahala kayo dyan. Lilinis ko lang yan, linis na naman. Hindi, ang dami kasi talagang gagawin. Kulang talaga yung nandito yung bata. Hindi ako makakilos ang nandiyan siya. Gusto niya laging nasa kanya attention ko. Gusto niya laro kami. Tapos pag naglilinis ako, gugulihin niya yung nililinis ko. Sasabihin niya, tinutulungan niya ako kahit di naman siya nakakatulong. So, ayun lang. May progress tayo at may chances din na nalilipat, ganun. Hindi ko pa alam. Pero if ever i-grant yun, minsan lang naman ako mabubuhay sa mundo. So, better na unti-untiin kong puntahan yung mga lugar na dati wala lang sa hinugot ko, no? Ang pinakamalayong na puntahan ko na sa Pilipinas, Maynila. Cavite to Manila. Hindi po ako nakalibot sa Pinas. Pero sarap lang nun sa pakiramdam na if ever makapunta ka ulit sa iba pang bansa, diba? Libot-libot lang habang nag-work, nasisilayan mo yung ibang parte ng mundo. Parang ganda nun. Pero pangarap ko talaga makapunta sa Japan someday. Sana makapunta as tourist na in God's will. So, ayun lang. Thank you ulit kay Chibi Mariko-chan sa pag-support at kay Miss Michelle na nasa Saudi. Sana po okay ka dyan, madam. Pray ka lang palagi. At sana marami pang magbukas din sa'yo na opportunity para hindi limited yung magalawan mo. Tapos, God bless us all. Napakabuti ni Lord, lalo sa akin. Napakabuti niya. Alam niya, sobrang bigat ng pakiramdam ko nung mga nakaraang araw. Tapos after ko mag-worship sa kanya, nung linggo, iniyak ko talaga lahat dun. Wala naman nakarinig kasi pag umiiyak ako, walang tunog. Pero agos talaga luha ko. Walang nakarinig, may isang nakakita, niyakap ako. Sabi niya, okay lang yan, kung ano mo pinagdadaanan mo, okay lang yan. Doon ako kasi sa dulo pumesto para walang tao sa likod ko. Tapos kanta-kanta lang ako doon, tapos naiyak ako. Pero pinumunasan ko agad. Ewan ko kung paano niya napansin. Siguro nagmamasid siya kasi matagal na yun doon si ate. Na-observe niya siguro. Simula umpisa, 3 kanta yun, buhos luha ako. Pero ang sarap sa pakiramdam mag-worship if iangat mo kay Lord lahat, ipaubaya mo na. Nakakabawas ng pressure. Ayoko na mag-seek ng sobra-sobra. Sa higit sa kakayahan ko, gusto ko na lang i-enjoy ang buhay. Kung anong dumating, ayun. Kung anong mawala, ayun. Dati kasi iniisip ko, bata pa ako, kaya ko pa dun sa mga mahirap na trabaho. Habang bata ako, dapat ganito, ganyan, dapat ganyan. Hindi pala kaya, diba?
nakakasuko. Oo, madaling sabihin na dapat ganito, dapat ganyan. Pero pag ganda kang sa actual, tapos marami kang iisipin, wala kang kapanatagan, nakakasuko, diba? Iba-iba naman tayo ng sitwasyon. So, nakakabilib yung mga tumagal dito sa Hong Kong. Nakakabilib yung mga matatanda dito sa Hong Kong. Swertihan lang din sa amin. So, lahat naman tayo may kanya-kanyang path na dapat pagdaanan. At, para hindi na lang din magkumpara, diba? Sobrang swerte natin lahat. At nandito tayo sa earth na hinga. Yung iba, wala na eh. Yung iba naman may depression, diba? So, ayun. Good luck sa akin at sana ibigay ni Lord yung best answer sa prayers ko. Kasi ako din confused pa ako eh. Medyo noong very light. Pero kung ano man mangyari, handa ako. At saka again, willing to take risk. Ang buhay naman is about the risk and experience. Wala namang, ang boring din kapag sa ano ka lang, doon ka lang sa limit mo. Dapat i-exceed mo doon. So, ayun. Maba na to. Wala namang punto tong pinagsasabi ko. Dito pa rin tayo sa Hong Kong na malaman. Good night.